Sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya, patuloy na umuunlad ang small and medium enterprises sa Pilipinas at nabigyan sila ng spotlight sa ginanap na Asia SME Forum 2025, kung saan ibinahagi ng mga negosyante ang kanilang mga kwento ng tagumpay, mga inspirasyon at estratehiya na nagtutulak sa kanilang negosyo tungo sa patuloy na pag-unlad. Narito ang balita ni Val de Vinagracia. Habang patuloy ang pag-usbong ng mga negosyo sa Pilipinas, isang mahalagang sektor ang patuloy na humuhubog sa ating ekonomiya. Ito ang mga Small and Medium Enterprises o SMEs. Kaya naman sila ay nabigyan ng pagkakataon na magtipon-tipon sa Asia SME Forum 2025 sa Manila Marriott Newport City Complex, Pasay City, kamakailan. Tampok ang mga elite awardee ng Asia CEO Awards na ibinahagi ang kanilang estratehiya at inspirasyon upang maging isang matagumpay na entrepreneur. Ayon sa mga negosyante, ang pagharap sa mga hamon ng logistics, digital transformation at pagpapalawak ng merkado ang ilan sa mga pangunahing aspeto na dapat tutukan. Para kay Maris Regis, President at CEO ng Airspeed International, isang malaking hamon para sa mga SME ang makahanap ng tamang paraan upang maipadala ang kanilang mga produkto sa ibang bansa nang hindi na isasakripisyo ang kalidad at presyo. Mahalaga anya ng matutunan ng SMEs ang mga kinakailangang dokumento at proseso sa pag-export, pati na rin kung paano masusolusyonan ang logistics challenges sa isang cost-effective na paraan. We need to be able to provide like companies like Airspeed per se. We're here to help the SMEs, so guide them. Of course, you cannot just export. You have to know what would be needed for you to be able to export from the Philippines and what is also needed to be able for your goods to arrive safely towards your to the destination. And we provide multimodal solutions. What will be cost effective? By air ba, by sea? Si AJ Rosero, Chief Officer of Growth and Innovation of Figari Solutions, ay nagbigay din ng mahalagang pananaw tungkol sa papel ng digital marketing sa SMEs. For Figari Solutions, we believe in innovation, and so we've been doing a lot of digital marketing initiatives as well, not just for our company but also for our clients. Si Rosemary Rafael ng Airspeed Group of Companies naman ay may mahalagang payo para sa SMEs na nais magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. It's very important na ang mga MSMEs talagang i-upskill nila yung sarili nila, upgrade nila yung skills nila, and mag-network din sila. Napaka-importante rin na they do not give up on any failures that they encounter. Dapat lang tuloy-tuloy, collaborate, cooperate. Samantala, para sa mga negosyo na may ambisyon sa luxury market, tinalakay ni Dato Anthony Chua, CEO ng Ferretti Casa Benessier, ang kanilang pagpasok sa Philippine market sa pamamagitan ng luxury hospitality products. We bring a luxury hospitality wellness concept into the country. So it's origin from Italian, and we bring a lot of Italian cultures, and especially the luxury furnishing products with the wellness features. In fact, we have a lot of franchise system going to launch, and of course, we hope we can get more partners from especially the entrepreneurs. Ang Pilipinas ay patuloy na itinuturing na isa sa mga hottest business destinations sa buong mundo. Ito ay ayon sa mga leader mismo ng Asia CEO Events. I think as far as places to start businesses, Philippines is clearly one of the world's hot spots. It's a fast-growing country, a young population, and will hit what they call upper middle income status at the end of this year, according to the World Bank and UN and all these kinds of things. So a lot of new companies from around the world are coming, it will come, and they want to partner with SME companies. SME is the driver to really market Philippines. Kaya ang gandang ma-recognize natin yung mga nanalo at mga Circle of Excellence ng Asia CEO Awards last year. Kasi diba, so ngayon mag-i-speak sila, they'll be sharing their stories. Paano sila nag-start ng negosyo? Saan sila nanguha ng kapital? Paano nila may-maintain ang kanilang mga responsibilities running the business?
Pagdating naman sa responsibilidad ng gobyerno sa nasabing sektor, ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Cristina Aldeguer Roque, may mga programang nakatutok sa pagpapalakas ng SMEs sa buong bansa at may mga hakbang ng ginagawa ng DTI upang matulungan ang SMEs sa kanilang pag-unlad. Actually, we have a lot of programs for the empowered SMEs. First is we are now going to the regions. We have a bus now that meron siyang nakalagay, DTI goes to the regions. Meaning, we will start to go from Region 1 all the way down to Region 18. So we kick off on April 2. And we will really share to them everything that the Department of Trade and Industry can offer. Ang patuloy na pagpapabuti at inobasyon sa mga produkto ay isang susi sa tagumpay ng mga SME, kaya't sila'y patuloy na umaangat. Sa pamamagitan ng partnerships at collaborations, ang mga maliliit na negosyo ay nakakita ng mga pagkakataon na mag-expand at magtulungan. Ang SMEs ay nagsisilbing pangunahing nag-aambag sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng digital innovation, tamang guidance mula sa mga eksperto at patuloy na suporta mula sa gobyerno at komunidad. Ang mga SME ay patuloy na umaangat at nagtatagumpay. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, Valdivina Gratian, SMNA News.